Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vice. Narito na ang mga mainit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Inahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na kabilang sa agenda ng All Senators Caucus ngayong Lunes ang patuloy na pagliban ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa sesyon ng Senado. Ayon kay Lacson, kailangan muling suriin ang umiiral na patnubay ng Senado para malaman kung paano ito naaangkop sa sitwasyon ni De La Rosa na hindi pa pumapasok simula noong Nobyembre 11, 2025 noong nakaraang taon. Binanggit ni De La Rosa sa nagdaang kaarawan niya na siya ay waiting for a truth seeking for justice kaugnay ng posibleng ICC arrest warrant sa kasong crimes against humanity na kinasasangkutan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala, live streaming ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isasagawa mamayang hapon kasama ang ilang pamilya ng biktima ng extrajudicial killings. Para sa balitang yan, kumuha muna tayo ng report mula kay JM Pineda. Pasok ka, JM? Nakatakda nga magkaroon ng live streaming mamayang alas 3 ng hapon ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Kasama sa mga manonood ay mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings o EJK o yung madugong drug war ni Digong. Isasagawa ito sa Catholic Trade Building sa Tayuman, Manila at sa Bahay Kalinga sa may Bagong Silang, Caloocan City. Papangunahan ng grupong program Paghilom ang nasabing live streaming. Nauna nang sinabi ni Father Flavie Villanueva na malaking hakbang ito para sa mga pamilya ng biktima ng EJK dahil kahit papano daw ay nakikita nilang gumugulong ang kaso laban sa dating Pangulo. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat kay JM Pineda. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, nanawagan naman si Rodriguez Rizal Mayor Ronnie Evangelista sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na magsagawa ng hiwalay at masusing investigasyon kaugnay ng pagguho ng landfill sa kanilang bayan. Ito'y matapos kumpirmahin ng lokal na pamahalaan na 3 katao daw ang kasalukuyang pinaghahanap matapos ang insidenteng naganap naman noong Biyernes at ayon sa alkalde patuloy ang kanilang monitoring at koordinasyon sa pribadong operator ng landfill upang matiyak ang kalagayan naman sa lugar. Samantala, nauna nang iginiit ng grupong kadamay na umaabot umano sa 50 katao ang nawawala dahil sa pagguho, isang bilang na hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.